Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, Mar Tutorials. At ang video ito ay para po sa mga gustong mag-switch ng galing sa Pioneer to Air Wallet. At i-share ko kung paano ko siya sinwitch. But bago yan, shoutout muna tayo sa ating mga commentators dito. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At gagawa pa din po ako ng mga video dito na galing sa Fallfish kasi gusto nyo po yung Fallfish, lalo na po yung application process. So, sa ngayon, ituturo ko muna sa inyo ang pag-switch ng Air Wallet. Ng Pioneer to Air Wallet. So, ito po ay para sa mga nakapasok na ng mga teacher kasi marami ako nakita na nagtatanong paano nga ba i-switch? Ano ba yung Swift code na sinasabi? So, ito po yan. I will show you. Just keep on watching. Ching! I-open muna natin itong apps ng Fallfish Teacher at i-switch natin yung Pioneer to Air Wallet. So, unang ginamit ko dito ay ang Pioneer. So, punta muna tayo dito sa my and this one. So, kita nyo naman. Pioneer pa ang ginamit ko dito. So, pindutin na natin yung view change. Pindutin yung change account at remove. Alright. At successful na. So, nakapagturo na po ako dito ha. Pwede po siyang i-change po. Mga March 13 ko ito sinwitch. Tapos, March 16 yung cut-off eh. So, tamang-tama lang. 16 pala yung day na kinuha ang balance namin. So, dito, pindutin na natin yung Air Wallet kasi Air Wallet na yung gagamitin natin sa ating payment method. Yan po. Sabi nila mas maganda daw yung Air Wallet. Pero hindi ko naman naranasan yung Pioneer. Mas sinuggest nila yung Air Wallet. Kaya mag-switch na lang tayo. Ang kagandahan nitong Air Wallet ay yung salary niyo po ay mapupunta agad doon sa iyong account. Like a CIMB, nandun na agad. Compare sa Pioneer, sabi nila nandun pa sa Pioneer at i-move mo na naman sa ibang account. Diba? Sobrang hassle. Ngayon, sisimulan natin ang pag-fill out ng information dito sa Air Wallet. Dito sa pang country, ay type na natin ang Philippines or hanapin ang Philippines. Pero dito, pinahirapan ko ang sarili ko. Yung hinanap ko talaga ang Philippines, pwede namang i-type. Ayan. Okay, Philippines yan. Ulit na naman, di ba? Ang hirap. So, yan. Hanapin ulit ang Philippines. Yon. Tsaka, dito na naman tayo sa Swift code. Dapat tama ang ilagay mo na Swift code ng bangko kung saan mo gustong matanggap ang bayad. Kasi kapag nagkamali ka, hindi mo matatanggap ang iyong sweldo. Ang sakit nun. Kaya, makinig ng mabuti dito. Char. Dito, ang ginamit ko, since CIMB yung gusto kong gamitin, yung Swift code ng CIMB, ay ito po. Yan. Ang code po na iyan ang pagpapasiya na ang gagamitin mo na bangko ay CIMB. So, mag-a-appear po yan once na inilagay mo yung code dyan. Like for example, dito. So, automatic na po yan na CIMB Bank Philippines Incorporated ang nakalagay kasi ginamit ko yung code nitong CIMB. So, ito po yung code ng CIMB ha. So, pare-pareha lang po ito. So, kung CIMB ka man, ito din po yung gagamitin mo na code, sorry. CIMB G-Save po gamit ko, galing po sa GCash. So, ang ilagay natin sa account number ay yung G-Save account number mo. So, ipapakita ko dito kung saan mo makikita ang account number ng G-Save. So, open lang natin yung CIMB app natin. Maglagin lang po tayo dito. Tapos, yan. Dito naman, pindutin lang yung more at saka e-statement. So, dito sa e-statement, nandito nakalagay ang ating G-Save account number. At ito po yung gagamitin natin na account number dito sa Air Wallet. Ngayon ang tanong, saan nga ba ang Swift code? I-search natin sa Google dito.
sa Google. Swift code Airwallex CIMB. Kung GCash naman, ilagyan mo na yan ng GCash Swift code. GoTime Swift code, Airwallex yun. Makikita nyo dyan. So, halimbawa ha, ito, ulitin ko. So, yung gamit ko ay yung CIMB. So, automatic yan. I-refresh nyo lang. Yun, mag-automatic yan na CIMB. Tapos, ilagay nyo yung account number yun na makita nyo dito. Type nyo lang yung account number. Siguraduhin nyo po na sakto yan. Kasi, ang sakit kapag hindi yan sakto. Pinaghirapan natin tapos hindi mapupunta talaga sa ating account. Ang sakit nun. Account name, yung full name po ninyo na nilagay mo dun sa CIMB. If you are using CIMB. So, ito na po yung mga halimbawa na ibinigay ko. Continue lang po. Your name, first name, last name. Tapos, email address, yung mga active, basta active. Tapos, Philippines, dito sa country, at yung address mo. Lagay mo dyan, at yung, yun, basta, continue lang yan. After that, i-double check nyo po muna ha. Yan, double check po kayo o triple check. Kasi importante ito. Yan, pag okay na, submit mo lang. At, yun lang po, yung pag-switch niya, madali lang naman po yun eh. So, yung pagbabasihan po nila ng sahod ay kung ano yung latest na nilagay mo sa yung payment method, yun po yung lalagyan nila ng sahod mo. So, ito na po. May Airwallex na po yung nakalagay. Ito naman po yung payment frequency ata yan. Meron pong twice a month. Kung gusto nyo ng kalahati sa isang buwan, pwede ding isang buwan kayo makaka-receive ng salary nyo po. So, depende po yan sa inyo. Pero, dito pinili ko yung twice a month. At, yun lang po. Alam kong magtatanong kayo kung ano ang kaibahan ng Airwallex at Payoneer. So, ito po yung explanation niya. Pero base po sa mga experience ko po, yung Payoneer at Airwallex po sa Puffish ay hindi ko po naranasan yung Payoneer kasi nag-switch agad ako. Since this is my first sahod, ipapakita ko lang sa inyo na kung paano ko na-receive yung aking unang sahod dito sa Puffish. 2 weeks lang po ito. From March 3 to 15. Ito po yung first withdrawn ko simula nung March 3 to March 15. Sila po yung mag-automatic na mag-deduct po sa ating balance. Ito naman po yung sweldo na. Char. Pero maliit lang naman po. Ito na, magme-message din yung Puffish sa Gmail mo. After 3 minutes, ito na po yung time. Nandito na sa account ko yung salary ko po. Sakto lang pambayad ng utang at pambili ng bigas. Yun. So, yun na po. And if you like this kind of video, don't forget to click that subscribe button, hit the notification bell, so you won't miss any of my video. At huwag kalimutang mag-like na din. Thank you for watching and bye-bye!